So yun guys, kakatapos na po natin mag-code. Bali explain po natin yung bawat linya po. So ito, include tayo stream, standard siya dito. Tapos using namespace std para hindi mo na siya kailangan i-declare pa isa-isa sa bawat variable na gagawin mo. Gagamit na tayo ng using namespace std agad. So yung int main, bali yun yung pinaka main natin, pinaka-loob ng, parang pinaka-function natin yun. Pag nag-run tayo, int main yung babasahin ng pinaka-code. So, ang pinakauna natin dito na inilabas, try natin i-run. Lalabas agad yung cout choices, which are ito yan. So, nakikita nyo, naka-breakline siya. Ang pang-breakline po natin is entel. So, ang pang-output naman natin, like, kumbaga sa ibang code, sa Java is system.out.print, sa Python naman is print lang. Dito naman sa, dito, sa C++ is cout, tapos less than. Tapos yung pang-concatenate natin, sa Java is plus, sa Python naman is pwedeng plus, pwede rin yung comma. Dito naman is better na gamitin natin yung less than para hindi na natin kailangan i-declare yung mga int as string. Bali tatanggapin niya agad siya. So, sumunod natin dyan is naglagay tayo ng variable na choices para makuha natin yung input ng user na choices. So, nag-declare tayo ng variable na choices. Yan yung parang pinaka-storage natin ng input ng user. So, next natin is cout, enter your choice. Tapos, ito na nga yung sinasabi kong input ng user. Para makakuha ng input ng users, kailangan natin yung cin. So, bali parang character in, parang ganoon yung pinaka-function niya. Kung ang cout is less than, and cin naman is greater than. So, cin choices. So, ito, lalabas, enter your choice, cin choices. Kung anong ilagay dito nung user, i-store niya dito. Tapos, yung choices is papasok dito sa if. So, nakalagay natin is if choices is equals. So, bali ito yung pinaka-ano natin yan. Ang tawag dyan is logical. Bali parang logical operator siya para itong or. So, choices is equals to A. If choices is equals to A, or nilagyan natin siya ng or, ang function na to is or, logical operator din siya. Or choices is equals to lowercase a, para lang tanggapin niya yung it's either malaking letter na A or small letter na A. Ang ipiprint out niya is kung ano yung nasa loob ng if, which is yung, kung nakalagay natin sa comment natin, yung output 1. So, unang ilalabas niyan, pag inano natin yung A is ito, calculator, which is ito calculator. Tapos entel, para mag-break line, enter first number. So, ginawa natin, ito yung nilabas niya agad. Ito kasi ito yung variables natin. Pinload natin siya para makatanggap siya ng ng number na may decimal, hindi lang whole number tatanggapin niya. So, okay. So, nag-float na tayo. So, cout, enter first number. So, try natin. Enter first number daw. Try natin 100. Next na gagawin niya, kunin niya yung variable na in-enter. Kunin niya yung variable, which is yung num1. Tapos, i-store niya dito sa naka-float natin ng num1. Itandaan nyo, yung num1 natin is 100. Tapos, ang next is, enter second number is 10. So, pag in-enter ko to, yung input niya sa So, yung yung input natin na 10 sa num2 is papasok siya sa dito. May store siya sa variable natin na num2. So, tandaan nyo, yung num1 natin is 100 na. Yung num2 natin is 10. So, pag in-enter ko to, yan, papasok na siya dito. Bali, yung add natin na function, ito yung functions natin. Tandaan natin, ano nga ba yung num1 natin? Num1 natin is 10. So 10, tapos yung num2 natin is 100. 10 plus 100 is 110. Tapos, so ang natin dito is so ang natin dito, ang value ng add is equals to 110. Sana mga may sliding. So next is num1, which is yung 10, ay 100, minus num2, which is yung 10 is ang magiging value na subtract natin is 90. So next naman is yung multiply naman natin. Ang magiging value na ng multiply natin is num1 is 100, num2 is 10. 100 times 10 is equals to 1,000. So next natin is num1 na 100 divided by num2 na 10 is 10. So yung give natin is equals to 10 na. So, bali, ang nangyari niyan, mag-output na siya, nakita na naman natin dito. The sum of, tanda natin, num1 is 100, and num2 na 10
is add. Ano ba yung value natin ng add? 110. So ito, pumasok na siya ng 110. So next natin is ito naman, the difference of num1. Num1 is 100, tapos num2 is 10, tapos yung sub natin is 90. So ganun din dyan, basta num1 is 10, 100, num2 is 10, ang mul natin is 1,000. Okay, 1,000. Bali, the quotient of num1 is ng 100 at ng num2 na 10 is 10. So yun. So ito yung una nating choices na calculator. So next naman natin is letter B naman. Try natin ng letter B na lowercase naman. So yung choices natin is letter B. Tandaan niyo, letter B. Letter B ang choice natin. Pattern natin. Bali, pumasok tayo sa function na order even. Kasi tandaan nyo, letter B yung choice natin. So kung yung choices daw is equals to B na uppercase or choices is equals to B na lowercase, gawin mo to. Pumasok siya dito. So okay. So pinrint out na niya yung other even, tapos NL, break line. Tapos enter in number. So meron lang tayo dito isang variable which is yung int num. Yung num natin is kung ano yung input natin dito, yun yung magiging num natin. So sabihin natin mag-input tayo dito ng number 2. Okay. So nag-input tayo ng number 2, pumasok na siya. If, ano ba yung num natin? 2 is, bali parang ano siya, parang i-divide na siya. Tapos pag magre-result siya, ay bali parang, kasi ang ano kasi to, ito ang tinatawag natin ng modulo, yung parang percentage na sign. Ang mangyayari dyan is kukunin niya yung remainder nung num which is number 2, tapos yung 2. So pag pinag-divide naman natin kasi yung 2 divided by 2 is equals to, ano ba? To 1. So may remainder ba siya? Ang remainder natin is wala, so 0. So if 2 divided by 2, kung yung remainder daw ng 2 divided by 2 is equals to 0, ito yung gagawin niya. Ang mangyayari is yun yung magiging even number natin. So yan, di ba? Pero else, yan, bali 2 is an even number kasi yung num nga natin is 2. Else, kung meron man siyang, yung else naman natin is kung may remainder siya, lalabas siya na odd number. So try natin siya ulit i-run. Palitan natin space yung CD natin. Speed 11 na. Bilang tayo na pero choices. So try ulit natin, odd number naman. Yan, bali ang magiging ano naman natin num is 1. So pag in-enter ko to, lalabas diyan is 1 is an odd number kasi pag ginawa natin 1 divided by 2, magkakaroon tayo ng remainder 1. So hindi naman siya equal to 0, so sa L siya papasok. 1 is an odd number. Yan. So next, try naman natin, choice naman tayo. Naka-uppercase na lang para mga natin at magana. So choices, kung yung choice daw, yung choices is equals to C, which is ito, ang lalabas is itong function. So yan, enter muna natin. So dito naman, mag-i-input yung, meron tayo dito tatlong variables which are num1, num2, and num3. Ang pinaka-function nito, highest or lowest number, pero sabi ng teacher namin, kahit highest na lang, is i-check if alin dito sa tatlong i-input na number yung pinakamataas. So example, remember yung num1 natin is 3, num2 natin is 5, num3 natin is 7. So pag in-enter natin to, kung ano yung pinaka-highest na number, yun yung lalabas. So paano nangyari yun? 7 is the highest number. So remember, ano ba yung num1 natin? Num1 natin is 3. Si 3 ba is greater than 2? Which is yung 5. So false agad yan. Tapos yung si 3 ba is greater than 7? So false agad. So matik, di-disregard nyo na yung unang if. Else if, num2 natin is 5. Si 5 ba is greater than 1? So true siya. Pero end, so dapat, kung yung end, dapat yung pangalawang logic natin is maging true din. Si num2 ba is greater than num3. So si 5 ba is greater than 7. So false. So disregard din natin to kasi dapat true siya parehas para maging true. So pupunta na tayo dito sa num3. Si num3 ba is greater than 1. So bali 7 is greater than ba siya sa 3. So true. Si num3 ba is greater than 2. Ay si num3 ba is greater than num2. 7 sa 5.
true din. So dito na papasok kasi both true siya, so is equals to true. So dyan na siya papasok. Bali yun na yung i-output niya. Num3 is the highest number. Okay, next. Else if. Dito naman tayo sa pinakalas natin function na letter D, which is the leap year. Okay? So pag nag-enter tayo dito ng year, kasi ang mga leap year lang natin, base sa research is yung 2004, 2000. Bali, basta ano siya, dividend siya ng 4. Tapos, according din sa research ko, yung 1900 is hindi siya considered as leap year. So pag nag-enter tayo ng year dito, ang year natin, sabihin natin 1900s. Dapat lalabas dito is not a leap year. So lagyan natin dito, year is equals to 1900 para matandaan natin. So yan, pag in-enter ko to, 1900s is not a leap year. Bakit nga ba nangyari yun? So balik tayo dito sa ating if. Kalagay dito, kung yung, kakuha tayo ng calculator. Kung yung ano daw, yung, pag yung 1900 daw is divided by 4, tapos yung wala siyang remainder, ibig sabihin, leap year siya. So try natin, 1900 divided by 4. So, sakto siya, wala siyang remainder, wala siyang point. So, ibig sabihin ba nito guys, leap year na siya? Hindi pa, kasi meron pa tayong isa pang function. Nakalagay is, dapat mag-true to parehas. Nakalagay is, 1900 is divided by 100 is 19. Pag hindi daw siya, pag daw siya ay walang remainder, ibig sabihin, full siya, hindi siya leap year. Okay, gets? Pag dito sa unang syntax natin, pag may remainder siya, leap year siya. Since meron tayong end, so dapat para sila mag-true. Yung 1900s ba, pag dinivide sa 100 is not equal to 0. So, ibig sabihin, ito, hindi siya leap year kasi wala siyang remainder. Dapat hindi siya equal to 0. So, false agad to, false. False yan. So, try natin, or, year, the 1900 divided by 400. Dapat matrue din to. Or pag ito nag-false, tapos ito nag-true, tatanggapin pa rin niya kasi na-or tayo. Pero since hindi naman siya true kasi yung meron siyang remainder na 0.75, magpo-proceed tayo sa else na 1900 is not a leap year. So try natin naman ng 2000. Year 2000. Letter D, year 2000. Nakalagay 2000 is a leap year. So, paano nangyari yun? Paano niya tinanggap as a leap year? So, una, try muna natin to. Okay. 2000 divided by 4, 500, wala siya remainder. So, true agad to. Tapos, 2000 divided by 100. So, dapat, ito naman, may remainder. Dapat may remainder to. So wala siyang remainder. So ibig sabihin, false to. False yan. Itong na nating gawa. So kaya tayo may or here para matanggap niya pa rin yung mga year 2000, yung mga ganyan, year 30,000, ay 3,000 yan. So nung year 2000 kasi, leap year yan. So since nil-disregard na to, nag-false na siya kasi naka-end siya, ito naman yung i-check niya. Yung year, kahit na nag-true to, nag-false naman to kasi naka-end. False siya in overall kasi naka-end. So, ang i-check na naman is yung OR. Yung year 2000 ba is, pag di-divide sa 400 is equals to 0 yung remainder. So, equals to 0 yung remainder niya kasi wala siyang point something. So, true. So, nag-true siya dito. So, tatanggapin niya to. Dito siya magpuproceed kasi nag-true siya. So, C out year is equals, is a leap year. Okay, so 2000 is a leap year. So, next naman natin, try natin itong else natin na invalid input. So, sabihin natin letter E. So, sa choices, wala tayong letter E. So, try natin yung letter D. So, invalid input siya kasi wala naman siya sa ating logic. So, hanggang letter D lang tayo. Tapos yung return 0 is enter lang natin para nag-e-end yung para hindi siya infinite, para nag-e-end yung system natin, para magkaroon siya ng use. Yun lang.